Mahigit 2 buwan na rin mula nang magsimulang magtrabaho si Rosenda Senda Jatico sa loob ng mansyon ng pamilya Zulueta sa Valle Verde. Malaki at marangya ang bahay, mga salamin ang mga bintana, marmol ang sahig, at ang bakuran ay puno ng malalaking halaman na tila sinadyang magtago ng anumang ayaw ipakita sa panlabas. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may kakaibang katahimikan sa loob. Tahimik na masyadong malamig. Hindi maipaliwanag ni Senda kung bakit tila naglalakad siya sa ibabaw ng bubog sa tuwing naroon ang kanyang mga amo. Ate Senda, pwede pong tubig lang? Mahina ngunit magalang na sabi ng batang si Caleb isang hapon habang nagbabasa ng libro sa sulok ng sala. Walang problema, iho. Ngiti niya habang pinagmamasdan ang batang tila takot sa sarili niyang anino. Madalas si Caleb ay mag-isa o kung hindi man ay nasa silid ng ama niya. Bihirang makitang kausap ang ina nitong si Daria. Si Daria, bagamat maganda at elegante, ay may aurang palaging may tinatagong hinanakit. Madalas ay abala ito sa pagtawag sa kung kani-kaninong kaibigan sa social circle nito. Kapag nagsasalita, parang laging may patalim sa tono. Samantalang si Eumir naman ay seryoso, bihira magsalita at tila ba may mabigat na iniinda sa loob. Ate Senda, pakiayos nga ng files ko sa study. Huwag mong pakialaman ang blue folder ha. Utos ni Eumir isang gabi. Tahimik lang si Senda habang tumango, pero ang tono ng boses ni Po ay parang may halong tapot, hindi sa kanya, kundi sa kung anong maaaring madiskubre. Hindi pa man lumilipas ang 2 linggo, napansin na ni Senda ang ilang bagay na hindi tugma sa imahe ng isang masayang pamilya. Tuwing 9:00 ng gabi, palaging lumalabas si Daria sa veranda. Dala ang isang baso ng alak. Ilang minuto lang ay susunod na rin si Eumir. Minsan ay mahahagip ni Senda sa pagwawalis ang mga salitang gaya ng oras na, huwag kang bibigay o nakaplano na ang lahat. Pero wala siyang sapat na konteksto upang maintindihan ang lahat. Caleb, bakit parang lagi kang tahimik? Tanong ni Senda minsan habang tinutulungan siyang mag-ayos ng mga libro sa mini-library sa bahay. Hindi agad sumagot ang bata, pero pagkatapos ng ilang segundo, mahina itong nagsalita. Gusto ko lang po si Papa ang kasama ko. Si Mama, hindi ko po siya masyadong maintindihan. Napalunok si Senda. Hindi niya nais makialam sa buhay ng kanyang amo, ngunit lumalalim na ang kanyang pakiramdam na may bumabalot na panganib sa loob ng bahay na ito. Isang gabing tahimik. Habang pinapatay na niya ang ilaw sa kusina at sinisigurado ang lock ng back door, may narinig siyang mga yapak. Dahan-dahan siyang lumapit sa bukas na pinto ng beranda. Hindi siya nakita dahil natatakpan siya ng malaking palmera. Sa liwanag ng ilaw mula sa loob, tanaw na tanaw niya sina Eumir at Daria na nakaupo sa ratan na sofa. Bawat isa'y may hawak na baso. Kailan mo balak gawin? Tanong ni Daria. Matigas ang boses. Hindi ako sigurado kung kakayanin ng konsensya ko, sagot ni Eumir. Halatang may pangamba. Hindi ito usapan, Eumir, malamig na sagot ni Daria. Lalabas na siya sa eksena. Kaya nga ako gumawa ng paraan. Hindi ba? Ayoko nang maipit pa. Napasinghap si Senda at napaatras ng konti. Napadulas siya sa sahig, ngunit agad niyang tinakpan ang sarili. Sa kabutihang palad, umihip ang hangin at tumunog ang wind chime na nasa beranda. Dahilan upang isipin ng mag-asawa na iyon lang ang narinig nila. Hindi na nagtagal pa si Senda sa likod. Agad siyang pumasok sa kanyang silid, sumandal sa pader at pinakiramdaman ang tibok ng kanyang puso. Lalabas sa eksena. Sino ang tinutukoy nila? Si Caleb ba? O may iba pang nasa bahay na may pinaplanong tanggalin? Kinabukasan, tila walang nangyari.
Maayos pa rin ang kilos ng bawat isa. Si Daria ay naka-makeup na parang may event. Si Eumir ay naka-coat at paalis para sa trabaho. Ngunit si Senda ay hindi mapalagay. Habang naglalaba sa likod ng bahay, hindi niya maiwasang muling ikot-ikot ang mga salita sa kanyang isipan. Hindi pa rin niya kayang mag-akusa ng basta-basta. Ngunit kailangan niyang mapaghandaan ang posibleng panganib, lalo na kung totoo ang hinala niyang may balak patayin si Eumir. Kinuha niya ang lumang cellphone na gamit niya sa pakikinig ng radyo tuwing gabi. Binigyan siya ng kapatid niyang si Linda ng isang voice recorder app dati at halos hindi niya ginamit. Ngunit ngayong gabi, may bago na siyang layunin. Minsan ang tahimik na bahay may itinatagong ingay, bulong ni Senda sa sarili habang tinutupi ang mga bagong laba. At sa sumunod na gabi, ipinasok niya sa bulsa ang cellphone, nakaset sa record at muling nilapitan ang veranda. Handa nang patunayan kung totoo nga ang hinala niyang hindi lang simpleng lihim ang laman ng gabi sa loob ng bahay ng mga Zulueta. Mula noong gabing na-record ni Senda ang usapan sa veranda, mas naging maingat siya sa bawat kilos. Alam niyang hindi basta-basta ang kanyang pinasok, ngunit may pangil na ang kanyang pakiramdam. At mas mabuti nang maging mapanuri kaysa magsisi sa huli. Isang umaga, habang naglilinis ng mga kwarto sa itaas, nadaanan ni Senda ang silid ni Daria. Bukas ang pinto pero wala ang ginang sa bahay noon. Umalis ito para sa isang social luncheon ayon sa driver. May pagkakataon siyang sumilip at nagkunwaring may inaayos sa kurtina sa loob. Habang pinupunasan ang bintana, napansin niya ang maliit na aparador sa tabi ng vanity mirror. Sa unang tingin ay wala namang kakaiba. Pero nang mapansin niyang may takip itong kahon na bakal na nakalock at may ukit na ERZ, tumindig ang balahibo niya. May isa pa siyang napansing detalye, may ilang envelope na parang bagong sulat na nakapatong sa ibabaw. Ngunit wala ni isang stamp o resibo ng courier. Lahat ay mukhang galing lang sa loob ng bahay. Hindi ito simpleng storage box lang, bulong niya sa sarili. Napatigin siya nang makarinig ng yabag mula sa hallway. Agad siyang lumabas, dala ang hawak na basahan. Nakita niya si Caleb, bit-bit ang mga gamit sa school project. Tita Senda, bulong nito, okay lang po ba dito ko muna iwan to? Ayoko pong makita ni Mommy. Bakit naman iho? Tanong ni Senda habang tinatanggap ang dala ng bata. Isang lumang notebook at isang maliit na kahon ng crayons. Hindi niya gusto kapag may drawing akong tungkol kay Papa. Mahinang sagot ng bata. Galit siya kay Papa eh. Hindi na kumibo si Senda. Iniabot na lamang niya ang isang baso ng tubig sa bata at tinapik ito sa balikat. Ngunit sa isip niya, lalong lumalalim ang hiwaga sa pamilyang ito. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang dumalaw tuwing gabi ang isang lalaking matanda na may istriktong aura. Palaging nakaitim na barong, may dalang attaché case at laging pinapapasok ni Daria sa likod bahay. Isiniksik ni Senda ang sarili sa pagitan ng mga halaman isang gabi at sinubukang silipin kung sino ito. Alfonso, bulong ni Daria. Naiayos mo na ba ang pirma? Oo, sagot ng matanda. Pero kung hindi niyang pipirmahan ito ng kusa, kailangan mo nang gamitin ang lumang paraan. Alam mo na ang gusto kong mangyari, Alfonso. Gusto ko itong matapos bago magka-anniversary. Hindi ko hahayaan na mawala sa akin ang buong kontrol. Hindi na kinaya ni Senda ang narinig. Si Alfonso, ayon sa driver na si Rado, ay dati raw accountant ng isang kilalang politiko, pero matagal na raw itong nawala sa eksena at bigla na lang muling lumutang sa buhay ni Daria. Kinabukasan, habang pinupunasan niya ang mesa ng veranda, nakitang muli ni Senda si Eumir na tila wala sa sarili habang pumipirma ng isang dokumento. Sure ka bang ito yung kailangan mong ipirmahan, sir? Tanong ni Senda, hindi mapigilang magbigay ng opinyon. Saglit na napatitig si Eumir sa kanya. Hindi ko na alam, Senda.
Minsan parang ayoko na lang makialam. Tahimik lamang si Senda, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito tama. Minsan, dumaan na rin sa buhay niya ang sitwasyong ginigipit ang isang mahal sa buhay upang sumangtayon sa kasinungalingan. Hindi na siya papayag na muli itong mangyari. Ilang gabi pa ang lumipas at patuloy ang pagtatagpo ni Daria at Alfonso sa likod bahay. May mga hawak silang mga papel at envelope. Karamihan ay tila mga bank documents, share certificate at mga sulat na may mga pirma. Nagtago si Senda sa likod ng malaking paso ng bougainvillea upang marinig ang isa sa mga usapan. Papasok na sa trust ang lahat bago matapos ang buwan. Si Eumir ay hindi kailanman maghihinala na wala na sa kanya ang majority shares ng kumpanya niya. Sabi ni Alfonso. Good, sagot ni Daria. Pagkatapos nito, pwede na tayong mag-move on sa plano kung saan hindi na siya problema. Napapikit si Senda habang hawak ang kanyang cellphone na nakarecord. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw, parang may mas masahol pang balak. Sa mga sumunod na araw, habang nililinis niya ang silid ni Caleb, isang notebook ang nahulog mula sa ilalim ng unan ng bata. May punit sa gilid, ngunit sa loob ay sulat kamay na journal ng bata. Nagdalawang isip siyang basahin, ngunit dahil sa takot na baka may mas matinding nangyayari, binuksan niya ito. Ayoko kay Mommy. Galit siya palagi. Hindi ko maintindihan, pero sabi ni Lola Odessa, mas magiging masaya daw kami pag wala na si Papa. Pero ayoko. Gusto ko si Papa. Napalunok si Senda. Hindi niya kilala si Lola Odessa. Ngunit sa pangalan pa lang, dama niya ang koneksyon nito sa balak ni Daria. Ilang pahina pa sa diary, nabanggit ni Caleb na minsan ay pinilit siyang magsinungaling tungkol sa isang dokumento para sa business ni Mommy. Tila unti-unti nang nahuhubad ang maskarang mansyon ng mga Zulueta. At si Senda, isang simpleng katulong lamang, ay unti-unting nahuhulog sa gitna ng isang madilim at mapanganib na kasinungalingan. Sa kanyang silid, habang nakatitig sa itim na langit sa labas ng bintana, isang pangako ang binitiwan ni Senda sa sarili. Hindi ako pabayag na mangyari ito sa harap ng mga mata ko nang wala akong ginagawa. Ang tanong na lamang ay, paano siya kikilos at gaano pa kalalim ang lihim na kanyang kakalkalin? Madaling araw, tahimik ang buong mansyon maliban sa mahinang tik-tik ng orasan sa sala at ang ugong ng aircon sa hallway. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang malakas na kalabog ang pumunit sa gabi dahilan upang mapabalikwas si Senda mula sa mahimbing na pagkakatulog. Bumangon siya agad, pinatay ang ilaw sa kanyang silid at dahan-dahang idinunaw ang ulo sa bahagyang nakabukas sa pintuan. Mula sa ibaba, may naririnig siyang mahinang usapan, mga boses na pabulong ngunit may bahid ng tensyon. Agad niyang kinuha ang kanyang lumang cellphone at sinimulang i-record ang naririnig. Huwag kang ang maingay, Daria. Boses ni Madam Odessa, malamig gunit matalim. Hindi tayo pwedeng mapansin ng katulong mo. Yung gamot dito, ihalo mo sa chamomile tea niya bukas ng umaga. Sigurado ka ba rito? Hindi ba't delikado to? Tanong ni Daria, halatang kinakabahan. Kapag wala na siya, akin na lahat pati shares sa law firm. Ikaw na mismo ang nagsabi niyan nung isang gabi, di ba? Madiin na paalala ni Odessa. Kung hahayaan mo pa yang si Eumir na makabangon, babawiin niya lahat. Ngayon pa na pumirma na siya sa mga papeles. Natigilan si Senda. Ang buo niyang katawan ay parang nanigas habang pinipigilan ang paghinga. Hindi lamang usapan ito ng pagpapamana. Ito'y isang planong pagpatay at ngayon may gamot na sangkot. Kapag hindi siya nagising bukas, natural lang yon. Hindi rin to madedetect agad.
Wala kang dapat ikabahala. Galing pa to sa kaibigan kong doktor sa Italy. Dagdag pa ni Madam Odessa. Hindi na kinaya ni Senda ang marinig pa ang sumunod. Parang sasabog ang dibdib niya. Napaatras siya sa pintuan, nanginginig ang kamay habang mahigpit na hawak ang cellphone. Naroon pa rin yung recording, pruweba ng kasamaan. Ilang minuto pa ang lumipas nang bigla siyang makarinig ng pag-iyak. Manipis at impit sa simula, hanggang sa naging mas malinaw galing sa silid ni Caleb. Ayokong mawala si Papa, sigaw ng bata paulit-ulit. Ayokong mawala si Papa, parang sinaksak ang puso ni Senda sa narinig. Tumayo siya agad at nagmadaling pumunta sa pinto ng bata. Kumatok siya, mahinahon. Caleb, iho, okay ka lang ba? Huwag mo siyang papatayin, Mami. Ungol ng bata mula sa loob. Wag, binosan ni Senda ang pinto at nadatnan niyang yakap-yakap ni Caleb ang unan habang luhaan ang mga mata. Lumapit siya at niyakap ang bata. Walang mangyayaring masama sa papa mo, iho. Nandito ako, hindi ko hahayaan. Kinabukasan, tila walang nangyari. Ang araw ay sumikat na parang karaniwang Lunes. Bumaba si Umir sa hapagkainan, naka-robe at may maputlang muka. Umupo siya sa tabi ng mesa at tumango lamang kay Daria, na noon ay may ngiti ngunit malamlam ang mata. Ako na lang po ang magtitimpla ng tsaan niyo, Sir Umir, sabat ni Senda, sabay abot ng takure. Hindi si Daria na lang. Mabilis na singit ni Odessa na nakaupo sa dulo ng mesa. Ngunit maagap si Senda. Dahan-dahan niyang kinuha ang tasa mula sa tray at nagkunwaring nabitawan ang kutsara. Aray, mainit po, sorry po. Sigaw niya habang biglang itinapon ang laman ng tsaa sa sahig. Nadulas po ako. Napatayo si Daria. Ano ba yan, Senda? Ako na po maglilinis. Sambit ni Senda habang tumutungo. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nailigtas niya si Umir sa umagang iyon. Lumipas ang ilang minuto. Pinilit pa rin kumain ni Umir ng kaunti. Pero halatang matamlay ito, parang nahihilo at walang gana. Hindi mo ba papasok? Tanong ni Daria habang kunwaring nag-aalala. Hindi ko alam, parang masakit ulo ko. Siguro magpapahinga muna ako, sagot ni Umir sabay hawak sa sentido. Parang naikot buong taningin ko pagkagising ko pa lang. Baka pagod lang yan, Hon, sabat ni Daria. Magpahinga ka nga muna, nilingon ni Umir si Senda na noon ay tila gustong magsalita. Senda, may sinasabi ka ba? Ngunit naputol siya ni Madam Odessa. Huwag mo nang dambalain si Senda. Kailangan niya pa maglinis sa veranda. Nakangiti lang si Senda, ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang determinasyon. Hindi pa tapos ang laban, at sa bawat araw na lumilipas, lalong lumilinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi lang buhay ang nilalason ng mga taong ito, pati ang kaluluwa ni Caleb, ang dignidad ni Umir at ang konsensya ng tahanan na ito ay unti-unting sinisira ng kasakiman. Sa loob ng kanyang kwarto, sinimulan na niyang i-back up sa lumang USB ang recording ng gabing narinig niya ang balak. Hindi sapat ang pagkakaawa, kailangan ng tapang. Hindi na siya basta katulong. Siya na ngayon ang tagapagtanggol ng isang amang nililinlang, isang batang nawawala sa tiwala, at isang pamilyang unti-unting pinapatay, hindi ng baril, kundi ng pera. Magdamag na hindi nakatulog si Senda. Sa bawat pagdampi ng malamig na hangin sa kanyang balat, tila may kuryenteng dumadaloy sa kanyang puso't isip. Nakahiga siya sa kama, nakatitig sa kisame habang mariing nakapikit ang mga mata. Tila ba sa ganung paraan ay maitataboy niya ang boses ni Daria at Odessa na paulit-ulit na umuukit sa kanyang alaala. Kapag wala na siya, akin na lahat. Naguguluhan siya. Bilang kasambahay, alam niyang wala siyang karapatang makialam sa buhay ng anyang amo.
Ngunit bilang tao, bilang nilalang na may konsensya, paano siya mananahimik kung isang buhay ang nanganganib? Lalom-lalo na kung ang buhay na iyon ay isang ama na ginagawang laruan ng kasinungalingan at kasakiman. Habang nilalaro niya ang lumang USB sa kanyang palad, pumasok sa isip niya ang isang alaala na matagal na niyang iniiwasan. Ang kanyang kapatid na si Pilar. Si Pilar, ang mas nakababatang kapatid ni Senda, ay dating caregiver ng isang mayamang matanda sa Baguio. Matapos ang ilang buwang serbisyo, bigla itong namatay. Pumalya ang puso, sabi ng autopsy. Ngunit bago pumanaw si Pilar, nagpadala ito ng liham kay Senda. Ate, may tinatago sila. Parang may nangyayaring hindi tama rito. Kung sakaling may mangyari sa akin, alam mo na siguro kung bakit. Walang nag-imbestiga, walang tumistigo, at siya sa takot ay nanahimik. Hanggang sa isang araw, lumisa na lamang ang pamilya ng amo ni Pilar, naiwan ng bangkay at ang kasong walang resolusyon. Ngayon, hindi na ako papayag na maulit ito. Bulong ni Senda sa dilim habang mariing hinahawakan ang USB. Kinabukasan, nagdesisyon siyang hanapin ang taong dati pa niyang pinagdududahan, si Alfonso Regalado, ang misteryosong lalaking palaging bumibisita kay Daria sa likod bahay. Sa tulong ng isang lumang kaibigang tricycle driver sa labas ng subdivision, nahanap niya ito sa isang maliit na compound sa Mandaluyong, kung saan sinasabing naroon ang maliit nitong law office na ginawang pansamantalang tirahan. Pagdating doon, saglit siyang natigilan. Nakita niyang nakaupo sa veranda ang isang lalaking medyo matanda na may puti na ang gilid ng buhok, may suot na salamin at may hawak na aklat. Alfie, mahinang tawag ni Senda. Ikaw pa rin. Napatayo si Alfonso, tila hindi makapaniwala. Senda? Matagal na rin, sabi ni Senda. Pilit nang umiti. Ikaw to talaga. Akala ko hindi na tayo magkikita pa. Lumapit si Alfonso at agad siyang niyakap. Anong ginagawa mo rito? Hindi ito tungkol sa atin, Alfie, sagot ni Senda habang iniaabot ang USB. May kailangang iligtas. Naupo sila sa loob ng maliit na opisina ni Alfonso. Pagkakabit pa lang ng USB sa laptop, sumalubong agad ang malamig at walang kaluluwang tinig ni Daria sa speaker. Kapag wala na siya, akin na lahat pati share sa law firm. Nagpatuloy ang pag-play ng recording. Tahimik si Alfonso habang pinakikinggan ito, hawak-hawak ang kanyang baba. Nang matapos ang halos 3 minutong pag-uusap sa veranda, tumitig siya kay Senda. Galing sa bahay ng mga Zulueta Tuno, kumango si Senda. Ako ang kasambahay nila at si Daria, siya ang nag-utos kay Eumir na pumirma sa mga dokumento habang lasing. Si Odessa, may dala pa raw na gamot mula Italy. Alam ko na may itinatago si Daria pero hindi ko inakalang aabot sa ganito. Tumayo si Alfonso at naglakad papunta sa filing cabinet saka naglabas ng isang pulang folder. Pinatawag ako ni Daria para lang linisin ang mga loose ends ng mga papeles. Akala ko simpleng kaso lang ng corporate greed. Hindi ko inakala na may buhay palang nakataya. Alfie, mariing sambit ni Senda. Ayoko nang maulit ang nangyari kay Pilar. Noon nanahimik ako. Ngayon hindi na. Humugot ng malalim na buntong hininga si Alfonso. Hindi tayo basta pwedeng umaksyon sa basihan lang ng recording. Kailangan natin ng solidong ebidensya. Mga dokumento, medical records, testigo kung kakayanin. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Senda. Tiningnan siya ni Alfonso, seryoso ang mukha. Makipagsabwat ka sa kanila. Huwag kang magpapahalata. Kailangang makuha natin ang mismong gamot. Kung magagamit natin iyon para sa forensic test, pwede nating masimulan ang kaso. Sa ngayon, yang recording mo ay suporta lang. Hindi sapat para sampahan sila ng kasong attempted murder. Teka, ani Senda, nag-aalinlangan. Gusto mong makisama ako sa kanila? Kung gusto mong iligtas si Eumir, sagot ni Alfonso,
kailangan mong magpanggap na wala kang alam. Ako ang bahala sa legal. Ikaw ang kailangan sa loob. Matagal na nag-isip si Senda. Sa loob ng halos 2 dekada, sanay na siyang lumuhod para magwalis, maglaba, maghain ng pagkain. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang pagluhod ay hindi lamang para sa trabaho, kundi para sa isang laban na higit pa sa kanya. Isang laban para sa katotohanan. Tumango siya, mariin. Sige, sasabak ako. Basta siguraduhin mong may pupuntahan ang lahat ng to. May pupuntahan to, Senda, tugon ni Alfonso. Basta't sabay tayong lalaban. Sa gabing iyon, bumalik si Senda sa mansyon na parang walang nangyari. Subalit sa kanyang puso, nakaukit na ang bagong papel na ginagampanan niya. Hindi na siya basta kasambahay. Siya na ngayon ang espiya ng katotohanan. At sa susunod na gabi, hindi lang siya makikinig, kundi kukuha na rin ng ebidensya na babago sa takbo ng lahat. Bago pa man sumapit ang gabi, inayos na ni Senda ang lahat ng kailangan niya. Sa ilalim ng kanyang kama, hinugot niya ang maliit na kahon na may nakabalot na itim na tela. Nasa loob nito ang lumang voice recorder ng kanyang yumaong asawa, isang bagay na matagal na niyang hindi nagagamit. Ngunit ngayon ay tila muling nabigyang buhay, hindi para sa musika, kundi para sa misyon. Raul, patawarin mo ako kung magagamit ko pa to sa laban na di natin na ituloy noon. Bulong niya habang pinupunasan ang alikabok ng device. Ang yumaong asawa ni Senda ay dating radio technician at ito ang tanging iniwan sa kanyang bukod sa alaala ng tapang at prinsipyo. Kinagabihan tulad ng inaasahan, bumisita na naman si Alfonso sa likod bahay. Pero hindi na ito si Alfonso Regalado. Ito'y isang kakaibang personalidad na pinapakita lang tuwing kailangan siyang maging bahagi ng maruming laro ni Daria. Nakasuot ito ng dark blue na coat, may dalang itim na envelope at panibagong mga dokumento. Habang nagsasalin si Senda ng iced tea sa pitcher sa loob ng kusina, inihulog niya ang voice recorder sa ilalim ng upuan sa veranda, malapit sa mesang laging pinupwestuhan ni Daria at Odessa. Nakabukas na ito at nagre-record. Ano na? Bungad ni Daria. Na-transfer mo na ba lahat? Pati na yung galing sa Cayman. Nakaayos na, pero kailangan mo siyang pirmahan ulit. Mas pinaliit yung font ng mga clauses para di na niya mapansin. Sagot ni Alfonso. Gagana tuloy ito. Wala na siyang habol, pati yung offshore accounts ni Yumir, akin na lahat. Tumawa si Madam Odessa. Tama ang sabi ko sa iyo noon, Hija. Sa panahon ngayon, hindi lang talino ang panlaban. Kailangan marunong ka ring magmaneho ng tao gamit ang kanilang kahinaan. Nagpatuloy ang kanilang usapan habang si Senda ay tila isang multo na gumagalaw sa paligid ng bahay. Naglilinis, naguhugas ng baso, pero ang tainga ay nakaabang sa bawat salitang bibitiwan. Nang matapos ang pag-uusap, maingat niyang kinuha muli ang recorder sa ilalim ng silya at isinilid sa kanyang apron. Hindi niya alam kung gaano katindi ang nakuha niyang ebidensya, pero sigurado siyang isa na ito sa mga matitibay na piraso ng puzzle na kailangan nila ni Alfonso. Kinabukasan, nagsimula siyang maghanap ng karagdagang patunay. Naalala niya ang reseta ng doktor na dumating ilang linggo na ang nakalilipas. Itinago niya ang isang kopya noon galing kay Daria na nagbilin sa butika na ang pangalan ng pasyente ay Clarita Zulueta. Kahit alam niyang walang ganong pangalan sa bahay. Nang makita niyang ang laman ng reseta ay isang sedative na may napakataas na dosage, doon na siya nagduda. At ngayon, kumpirmado na ang lahat. Hindi to para sa ibang tao, usal niya, habang kinukuhanan ng litrato ang reseta gamit ang kanyang cellphone. Para to kay Eumir. Sunod niyang tinutukan ang CCTV footage.
May lumang system sa mansyon na kayang i-access gamit ang tablet ni Manong Rado, ang driver, kapag nakakonekta ito sa security network ng bahay. Isang hapon nang palabas si Rado para bumili ng piyesa ng kotse, inabangan ni Senda ang sandaling naiwan ang tablet sa kusina. Inuksan niya ang mga logs at doon niya nakita ang mga gabi-gabing pagpasok ni Daria at Alfonso sa study room. Minsan pa nga'y may hawak si Daria na envelope habang si Eumir ay tila tulala at wala sa sarili. Huwag mong kalimutan i-save sa USB, Senda. Bulong niya sa sarili habang kinopya ang mahahalagang clip. Naisip din niyang kailangan ng makaraping kay Eumir ang lahat ng nalalaman niya. Ngunit alam niyang hindi basta-basta. Masyado nang mabantay si Daria. Kahit mga text message o tawag ay maaaring mamonitor. Kaya nag-isip siya ng paraan na hindi siya mahuhuli. Kinabukasan, habang inaayos ang school uniform ni Caleb, nakita niya ang bag nito na may name tag. Pumasok sa isip niya ang plano. Gamit ang isang brown envelope, isinilid niya ang USB, ilang photocopy ng reseta, isang print ng email exchange ni Daria kay Alfonso na nakuha rin niya mula sa hindi sinasadyang pagkabukas ng laptop ni Daria habang inaayos ang extension cord, at isang sulat. Ang sulat ay may simple ngunit mapusok na laman. Para kay Eumir Zulueta. Ito po ay hindi laban kay Daria kundi laban sa kasinungalingan. Pakiusap, basahin ninyong mabuti at alalahanin kung sino talaga ang kakampi niyo. Huwag kayong matakot, may mga taong handang tumulong, basta't kayo mismo ang gumawa ng unang hakbang, sangkaibigan. Maingat niyang isinilid ang envelope sa loob ng science project folder ni Caleb. Kasama nito ay isang maliit na sticky note na may nakasulat. Ibigay kay Papa pagkatapos ng klase. Kinagabihan, pinakiramdaman niya si Caleb nang dumating. Tahimik ito. Ngunit sa dinner table, kitang-kita ni Senda kung paanong pilit nitong iniabot ang folder kay Eumir. Papa, yung project po, tiningnan mo na po ba? Inosenteng tanong ng bata. Hindi agad sumagot si Eumir, pero kinuha niya ito at tiningnan. Si Daria ay abala sa tawag at hindi napansin ang pagpapasa ng folder. Nang gabing iyon, muling lumakas ang kabog ng dibdib ni Senda. Hindi niya alam kung ano ang magiging tugon ni Eumir sa kanyang lihim na mensahe. Ngunit isang bagay ang sigurado. Nakapagtanim na siya ng binhi. At oras na ito'y tumubo, baka ito na ang maging simula ng pagbagsak ng kaharian ng panlilinlang. Hindi inaasahan ni Senda ang bilis ng pangyayari. Umagang-umaga pa lang ay dinatnan na siya ng matalim na tingin ni Daria habang nag-aayos siya ng agahan sa kusina. Kasunod nito ang yabag ng yaya ni Caleb na parang may dalang mabigat na balita. Ate Senda, bungad ng yaya habang hawak-hawak ang isang maliit na voice recorder. Nakita ko to sa ilalim ng silya sa veranda kagabi. Nakarecord, may laman. Napatigil si Senda. Naglapat ang kanyang mga palad sa mesa. Alam niyang ito na ang huling araw niya sa mansyon. Ano to, Senda? Singhal ni Daria na ngayon ay nasa likod na pala nila. SP ka ba? Akala ko ba katulong ka lang? Ginagawa ko lang po ang tama, mariing sagot ni Senda. Ngunit may galang pa rin, may buhay na nanganganib, ma'am. Hindi na napapagsalita si Daria. Tumalikod ito at galit na sumigaw kay Rado. Ilabas mo yang babae sa bahay na to, na yun na. Walang abiso, walang pasintabi, walang sweldo. Isang bag lang ang kanyang nadala at sa ilalim ng init ng araw, binagtas ni Senda ang driveway ng mansyon na para bang isang krimen ang ginawa niya. Ngunit habang pinapatalsik siya palabas, hindi nila alam, may naiwan siyang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng dalang gamit, ang backup USB. Maingat niyang isinuksok ito sa loob ng paboritong libro ni Caleb, The Little Prince, na palaging binabasa ng bata tuwing gabi.
Nasa pagitan ng pahina 98 at 99, may isang maliit na plastic na envelope at sa loob nito, ang katotohanan. 2 linggo ang lumipas. Sa panlabas, tila balik sa normal ang mansyon ng mga Zulueta. Ngunit sa loob, unti-unti nang nanghihina si Eumir. Madalas siyang antukin, matamlay, at may pagkakataong hindi na niya matandaan ang mga pinirmahang dokumento. Isang araw, habang nasa meeting kasama ang 3 VIP clients ng law firm, biglang bumagsak si Eumir sa mismong conference table. Nagtalsikan ang baso ng tubig at mga papel at agad siyang dinala ng kanyang mga kasama sa ospital. Sir Eumir, dahan-dahan lang po. Sigaw ng legal assistant habang sinasalubong ng gwardiya ang stretcher. Pagdating sa emergency room, agad siyang inasikaso ng mga doktor. 1 oras ang lumipas at sa wakas, lumabas ang attending physician na si Dr. Nieves. Dok, ano pong lagay ng asawa ko? Tanong ni Daria na nooy dumating na rin, kasunod ni Odessa. Ma'am, may kakaiba sa resulta ng blood test ni Mr. Zulueta, sagot ni Dr. Nieves. Mataas ang sedative levels niya. Labis-labis para sa isang normal na maintenance medication. Ano pong ibig sabihin? Tanong ni Odessa, nagkukumwaring nag-aalala. Ibig pong sabihin, may matagal nang isinasamang pampahina sa gamot niya. Hindi po ito makikita sa regular na test, pero buti na lang at naagapan natin. Kung hindi, baka bumigay ang puso niya sa sobrang depresyon ng katawan. Biglang nanginig ang kamay ni Caleb habang nakaupo sa labas ng ospital. Narinig niya ang lahat. Sa school guidance office kinabukasan, tahimik si Caleb habang nakaupo sa harap ng counselor na si Ma'am Bertulfo. Nanginginig ang kamay niya habang nilalabas mula sa bag ang librong The Little Prince. Ma'am, bulong niya, may ibibigay po ako sa inyo. Ano ito, Caleb? Ito po yung totoo. May laman po yan. Galing kay Tita Senda. Tinago niya dyan para sa papa ko. Kinuha ng guru ang envelope at binuksan. Nakita niya ang USB at ang maliit na papel na may nakasulat. Para sa makikinig, ito ang katotohanan. Sana marinig niyo bago pa mahuli. Sa tulong ng school IT coordinator, pinanood ng guidance office ang nilalaman ng USB. At sa bawat salitang narinig nila, mula sa tinig ni Daria kay Madam Odessa, hanggang sa dokumento 3 na nakunan ng litrato, unti-unting nabuo ang bangungot na kinatatakutan ni Senda. Isang plano para tahimik na pabagsakin ang isang asawa, para sa yaman at kontrol. Tumawag ng opisyal na report si Ma'am Bertulfo sa Child Protection Committee ng paaralan. Sabay tawag sa social worker at sa kinatawan ng lokal na Women and Children's Desk. May kailangan po tayong aksyonan. Bata ang sangkot at may matinding panganib sa loob ng tahanan. Samantala, si Eumir ay nagising sa ospital kinagabihan. Malabo pa ang paningin, ngunit malinaw na ang damdamin. Nasaan si Senda? Mahina niyang tanong kay Caleb na nooy nasa gilid ng kama. Wala na po siya rito, Papa. Pinalayas siya ni Mami. Bakit? Ipinagtanggol ka po niya? Bulong ng bata. Tapos po, may iniwan siya para sa atin. Hindi na nakapagsalita si Eumir. Ngunit unti-unti, bumalot sa kanyang puso ang lungkot, ang galit. Sa likod ng kanyang guni-guni, naririnig pa rin niya ang tinig ni Senda sa mga araw na inaalagaan siya nito. Ginagawan ng mainit na sabaw, tahimik na nag-aabot ng gamot. Sa kanyang isipan, alam niyang may isang tao lamang ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. At ngayong siya'y gising na, hindi lang sa pisikal na pagkakatulog, kundi sa kasinungalingang kanyang kinalagyan. Panahon na para gumising din ang hustisya. Mula nang mapatalsik si Senda sa mangsyon ng mga Zulueta, hindi na siya muling lumingon. Ngunit hindi ito nangangahulugang natapos na ang laban niya.
Sa katunayan, doon pa lamang ito nagsisimula. Sa tulong ni Alfonso, na ngayon ay naging opisyal niyang kakampi, nagtungo sila sa isang hindi pangkaraniwang opisina sa Quezon City, ang law office ni Attorney Lorenzo de Malanta, isang kilalang abogado na matagal nang lumalaban sa mga kaso ng katiwalian, korupsyon, at mga high-profile na pagtatangkang pagtakpan ang karahasan sa pamilya. Sigurado ka bang sapat to? Tanong ni Senda habang nakaupo sa kaharap na upuan ng abogado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinapasa ang USB, mga litrato ng reseta, CCTV footage at iba't ibang dokumentong kanyang nakalap. Tiningnan ni Attorney Lorenzo ang mga ito isa-isa habang tahimik si Alfonso sa isang gilid. Pinagmamasdan ang bawat reaksyon ng abogado. Hindi lang sapat to, sagot ng abogado habang sinisilip ang laman ng voice recorder. Ito ay isang bombang kayang pabagsakin ang isang buong imperyong itinayo sa kasinungalingan. Hindi ko po to ginagawa para sa sarili ko, mariing tugon ni Senda. Gusto ko lang pong mailigtas ang taong hindi kayang ipagtanggol ang sarili niya ngayon. At para sa batang si Caleb, na unti-unting kinakalawang ang tiwala sa mundo. Tumango si Ate Lorenzo. Ibibagay ko na to sa prosecutor's office, pero dapat mabilis tayo. Narinig ko sa intel ko, may balak umalis ng bansa sina Daria at ang ina niyang si Odessa sa susunod na linggo. Kung makalusot sila sa immigration, baka wala na tayong habol. Agad nilang sinimulan ang pagproseso. Kinabukasan, isinampa ang kaso sa ilalim ng attempted murder, estafa through falsification of documents, at child psychological abuse. Mabilis ang naging aksyon ng prosecutor dahil sa bigat at dami ng ebidensya. Hindi na ito maaaring baliwalain. Sa tulong ng mga koneksyon ni Attorney Lorenzo, nakuha nila ang isang court order para sa agarang pag-freeze ng lahat ng financial accounts at assets ng mag-inang Daria at Odessa. Kasama na rito ang shares ni Umir sa law firm na kasalukuyang nailipat peke ang pirma. Ipapa-surveillance ko na rin ang bahay, ani Alfonso, habang kausap ang dating ka-team niya sa Intel. Kung sakaling subukan nilang takasan ang bansa, handa na tayo. Hindi pa lumilipas ang 3 araw. Isang malakas na balita ang sumabog sa media. Warrant of arrest, inilabas laban sa mag-inang Zulueta at Regalado sa likod ng pananamantala at planong pagpatay. Umaga ng Sabado, mahigit 9:00, sinalakay ng mga pulis ang mansyon ng mga Zulueta. Wala nang katahimikan sa loob ng bahay. Sa halip, may kasamang mga kamera at mamamahayag na nagtutulakan sa labas ng gate. Bitbit ang kanilang microphone at camera crew. Daria, totoo ba ang akusasyon laban sa inyo? Madam Odessa, may balak ba talaga kayong lasunin si Iumir? Ano ang masasabi niyo sa tinaguriang tatulong na bayani na si Rosenda Hasico? Habang kinakaladkad palabas ng mansion si Daria, napapikit ito, galit at hindi makapaniwala. Mga sinungaling kayo! Frame up to! Sigaw niya habang inaalalayan ng 2 pulis. Si Madam Odessa naman, tahimik at nanginginig ang katawan habang nakatakip ng shawl ang muka. Pero hindi iyon nakataas sa mga lente ng media. Habang patuloy ang coverage, naging viral sa social media ang larawan ni Senda. Isang simpleng babae na walang hawak kundi isang voice recorder at prinsipyo. Katulong na bayani, ito ang paulit-ulit na headline na lumalabas sa bawat istasyon ng balita, pahayagan at newsfeed ng mga netizens. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Caleb sa ama habang pinapanood nila ang coverage mula sa loob ng ospital. Si Tita Senda pala ang nagligtas sa'yo, Papa. Mahinang tumango si Eumir. Mas marami tayong hindi alam kay Senda, anak. Pero ngayon, sigurado ako, siya ang totoong pamilya sa panahon ng gulo. Kinabukasan, isang pulutong ng mga babaeng kasambahay, manggagawa at estudyante
ang nagtipon-tipon sa labas ng barangay hall ng Valle Verde upang bigyang pagkilala si Senda. Ipinasa ng Women's Advocacy Council ang letter of commendation para kay Rosenda Hatiko, ang babaeng hindi na natakot, hindi na nanahimik. Sa tabi ng entablado, habang hawak ang simpleng sobre na may bit-bit na parangal, pinilit ni Senda na ngumiti. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi parangal ang hanap niya noon. Gusto ko lang po sanang iligtas ang isang buhay, sabi niya sa mikropono, nanginginig ang tinig. Kasi noong una, hindi ko nagawa para sa kapatid ko. Pero ngayon, kahit isa lang, mailigtas mo, sapat na po. Umugong ang palakpakan. May ilan pang lumapit upang makipagkamay sa kanya. At sa gitna ng dami ng tao, nakita niya si Umir. Nakaupo sa wheelchair, si Caleb sa tabi nito, at si Alfonso sa likod nila. Lahat sila'y nakangiti. Hindi na siya bumalik sa pagiging kasambahay. Pero sa araw na iyon, isang bansa ang tumingin sa kanya hindi bilang utusan, kundi bilang tagapagtanggol ng dangal, pamilya at hustisya. At mula roon, tuluyang nagising ang bayan sa katotohanang ang bayani minsan ay hindi dumarating na may kapa o espada. Minsan nagdadala lamang siya ng termos ng taa, basahan at voice recorder. Mainit ang sinag ng araw sa lungsod, ngunit mas mainit pa ang balita na umalingaw-ngaw sa radyo, telebisyon at social media. For Forensic Team confirms, gamot ni Yumir Zulueta, pinalitan ng peke sa loob ng 4 na buwan. Ang lakas ng loob nilang gawin yun, mariing sabi ni Alfonso habang binabasa ang report na galing sa forensics unit. Tingnan mo, may residu ng sedative sa loob ng mga gel capsule. Hindi ito basta over-the-counter. Pang-institutional ang formulation. Kung hindi pa tayo kumilos agad, baka hindi na natapos ni Senda ang sasabihin. Napatingin na lamang siya kay Yumir na ngayoy nakaupo sa tabi ng bintana ng ospital. Tila mas malakas na, pero nanatiling tahimik. Walang kasalanan ang tahimik, bulong ni Yumir. Pero kapag pinili mong manahimik sa kasamaan, kasangkot ka na rin. Tinapik ni Senda ang kanyang balikat. Salamat at nagising kayo, sir. Hindi lahat may lakas ng loob na harapin ang ganito. Makalipas ang ilang araw, sunod-sunod na operasyon ang isinagawa ng awtoridad. Nahuli si Daria sa isang resort sa Batangas habang abalang-abala sa pag-aayos ng kanyang new life kasama ang ilang maletang pera at fake IDs. Anong ginagawa niyo rito? I have rights. Sigaw ni Daria habang hinihila palabas ng suite ng mga pulis. Ma'am, you are under arrest for attempted murder, falsification of documents, and financial fraud. Malamig na tugon ng Chief Arresting Officer. You may remain silent. Anything you say, hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Sigaw ni Daria. Wala akong kinalaman. Lahat to gawa-gawa lang ng isang katulong. Samantala, si Madam Odessa naman ay muntik nang makalusot sa Clark International Airport gamit ang isang peking ID na nakapangalan sa isang Maria Lorna Zapanta. Ngunit dahil sa lookout bulletin at alerto ng Bureau of Immigration, agad siyang naharang bago pa makasakay ng eroplano. Ikaw ba si Maria Lorna? Tanong ng opisyal. Ako, oo, nanginginig na sagot ni Odessa habang pinapahid ang pawis sa leeg. Bakit ba? Hindi ka makakalusot. May court order ka. Halika na, sumama ka sa amin. Sa kabilang banda, sa gitna ng kaguluhan, isang batang lalaking dahan-dahang natutong humarap sa liwanag ng katotohanan. Si Caleb, sa kabila ng takot, ay nagdesisyong magsalita. Handa ka na ba, anak? Tanong ni Umir habang inaayos ang polo ni Caleb bago ito dalhin sa court hearing. Tumango si Caleb. Opo, Papa. Ayokong manahimik gaya ng dati. Ayokong matulad kay Tita Senda noon na walang nakinig. Pero ngayon ako na mismo ang magsasabi. Sa loob ng witness room, habang binabantayan ng social worker at psychologist, inilahad ni Caleb ang lahat.
ang mga narinig niyang usapan ng kanyang ina at lola, ang diary entries na pilit niyang itinatago at ang takot na matagal niyang kinimkim. "I love my papa," aniya habang pinipigilan ng luha. At kahit anong gawin nila, hindi nila pwedeng alisin yon sa akin. Tumayo ang prosecutor at nagsabing, ang testimonya ng batang ito ay nagbibigay liwanag sa motibo at nagpapakita ng mental cruelty na matagal nang dinaranas ng pamilya. Pagkatapos ng pagdinig, hindi maipinta ang mukha ni Yumir habang niyayakap si Caleb. "Anak, salamat," bulong niya. "Salamat po kasi binigyan niyo ng chance si Tita Senda," sagot ni Caleb. Ang kasunod ay tila pelikula. Nag-viral sa Facebook at Twitter ang isang post mula sa isang women's rights organization. Katulong na bayani, Rosenda Hatiko, simbolong bumangon para sa katotohanan. Isang larawan ni Senda nakuha habang nakaupo sa hearing room. Payak ang suot ngunit matatag ang mata, ang naging cover photo ng halos lahat ng artikulo. Mula sa mga kolehiyo hanggang sa mga women's forum, naging inspirasyon si Senda sa libu-libong babae na dati tinatahimik lamang ng kanilang mga amo, lipunan o sariling takot. May mga linyang inukit sa artikulo na umalingaw-ngaw sa mga puso. Hindi siya abogado, hindi politiko, hindi artista. Isa lang siyang katulong, pero sa araw na pinili niyang tumindig, naging tagapagtanggol siya ng isang pamilya at ng buong katotohanan. Sa law firm na dati ginawang kasangkapan ng mga peke at kasinungalingan, isang malaking pagbabago ang naganap. Naglabas ng opisyal na pahayag ang bagong managing partner. Effective immediately, the Zulueta and Partners Law Firm will undergo a full internal restructuring. In recognition of the efforts made to uncover the abuse within our ranks, we hereby appoint Ms. Rosenda Jatico as our Ethics and Client Rights Advisor. Hindi makapaniwala si Senda nang matanggap ang tawag. "Ma'am, advisor po?" tanong niya. Tila nangangapa. "Oo, Senda," sagot ni Attorney Lorenzo sa kabilang linya. "Hindi dahil sa titulo, kundi sa paninindigan. Ikaw ang kailangan ng firm na to para manatili sa tamang landas. Hindi lang kami nangangailangan ng talino, kundi ng tapang at puso." Hindi napigilang lumuha ni Senda. Hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa wakas, napatunayan niyang kahit ang pinakatinatahak ng lipunan ay kayang maging ilaw sa pinakamadilim na sulok ng katotohanan. At sa araw ng kanyang panunumpa sa bagong tungkulin, isang simpleng linen dress lang ang suot niya. May panyo sa bulsa at sa kanyang kamay ang lumang voice recorder. Dahil ito ang paalala na kahit saan ka mang antas ng buhay, basta't pinili mong hindi manahimik sa harap ng kasamaan, bayani ka. At si Rosenda Hatiko, minsan lang naging katulong, pero panghabang buhay ng tinig ng tapang at hustisya. Lumipas ang mga linggo at unti-unti nang bumalik sa ayos ang mundo ni Omir Zulueta. Pero hindi ito naging madali. Matagal bago siya muling nakatayo ng matatag, hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi lalo na sa emosyonal. Ang pagkakaalam na ilang buwan siyang nilason, pinagkaisahan at pinagkaitan ng mga taong pinakamalapit sa kanya, ang mismong asawa at biyenan, ay tila lason pa rin sa kaluluwa. Ngunit sa gitna ng lahat ng hirap, hindi siya kailanmang iniwan ni Caleb. Tuwing umaga, ang batang minsang takot magsalita ay siya na ngayong masiglang nagpapahid ng gamot sa balikat ng ama. Nagbabasa sa kanya ng balita, o minsan, basta lamang tahimik na katabi nito sa veranda. "Papa," wika ni Caleb habang nagsusuklay ng buhok ng kanyang ama. "Balang araw, ako naman po ang magtatanggol sa inyo. Magiging abogado rin po ako." Napangiti si Umir.
kahit may luha sa gilid ng mata. At ako ang magiging una mong kliyente, ha? Mula sa likuran, tahimik na nagmamasid si Senda. Hindi na siya katulong, hindi na rin siya empleyado sa mansyon. Siya ay naging bahagi na ng pamilya sa paraang mas totoo pa kaysa sa dugo. Sa tuwing may hindi maipaliwanag na sakit si Yumir, siya ang tumatawon sa doktor. Kapag may meeting ang bagong management ng law firm, siya rin ang nagsusuri ng mga kasunduan. At kapag kailangan ni Caleb ng tagapayo, siya ang unang tinatakbuhan ng bata. Hindi mo kami iniwan, Tita Senda. Wika ni Caleb minsang nagsalo silang tatlo ng agahan. At ako rin, hindi kita iiwan kahit saan ka magpunta. Napayakap si Senda sa bata. Ang lahat ng ginawa o Caleb ay dahil alam kong darating ang panahong maririnig ka rin ng mundo. Sa isang panig ng lungsod, si Alfonso naman ay hindi rin tumigil sa pagtulong. Patuloy niyang tinutukan ang mga legal na aspeto ng kaso ni Umir. Ang pag-recover ng assets, pagharap sa mga bagong board members ng firm, at ang pagpapatibay ng mga safeguards upang hindi na maulit ang ginawang pananamantala ni Daria at Odessa. Ngunit higit pa roon, sinimulan din niyang muling buuin ang dati nilang samahan ni Senda. Hindi ito naging madali. Maraming taon ang lumipas. Maraming salitang hindi nasabi. Maraming sugat na kailangang hilumin. Hindi ako aalis sa tabi mo, Senda. Bulong ni Alfonso habang magkasabay silang nagkakape sa labas ng bagong opisina nito. Sa dami ng pinagdaanan natin, ngayon lang ako muling naniwala na may pag-asa pang magsimulang muli. Hindi ko alam kung anong darating, Alfie, sagot ni Senda. Pero ngayong nakita ko na kung anong kayang baguhin ng totoo't matatag na puso. Hindi na ako matatakot. Habang si Emir ay patuloy na nagpapalakas at si Caleb ay tuloy-tuloy ang therapy sessions niya tuwing Sabado, si Senda ay muling nagpaalam. Hindi upang iwan sila, kundi upang muling balikan ang lugar kung saan siya nagsimula, ang kanilang lumang baryo sa San Nicolas, Nueva Ecija. Bumaba siya ng jeep sa mismong harap ng dati niyang bahay. Ngayon ay parang isang sirang kubo na lamang. Ngunit sa bawat sulok ng barong-barong na iyon, naroon ang ugat ng kanyang paninindigan, ang alaala ni Pilar, ng kanilang mga magulang, ng mga panahong nangarap siyang magkaroon ng boses sa mundo. Doon niya piniling itayo ang unang sangay ng bagong programang pinondohan ng women's organizations at ilang private donors, isang proyektong pinangalanan nilang Bantay Tahanan. Sa ilalim ng programang ito, nagsimula ang mga workshop para sa mga kasambahay, caregivers at household workers. Tinuruan silang alamin ang kanilang mga karapatan, kung paano gumawa ng proper documentation, paano lumapit sa tamang ahensya, at higit sa lahat, kung paano ipagtanggol ang sarili kapag sila'y inaabuso, nilalapastangan o inaapakan. Hindi po tayo katulong lang. Tao po tayo. May dignidad, may karapatan. Mariing pananalita ni Senda sa harap ng unang batch ng mga dumalo sa seminar. Yung boss nyo, pwedeng palitan. Pero ang konsensya nyo, yan ang lagi ninyong dala. Nagsimula silang 6 na babae. Pagkalipas ng 2 buwan, naging 30. Sa ikatlong buwan, umabot na sa 100. At sa tulong ng mga law students mula sa universidad na dating pinagtulungan ng law firm ni Eumir, naging mas malalim ang coverage ng programa. Minsan, habang pauwi mula sa isang outreach session, tinanong si Senda ng isa sa mga batang kasambahay. Tita, hindi po ba kayo natakot noon? Baka kayo ang saktan? Tumigil si Senda sa paglalakad at ngumiti. Oo, natakot ako. Pero mas natakot akong mabuhay sa mundong alam kong mali na ang nangyayari. Pero tahimik lang ako. At sa gabing iyon, habang tinatanaw ang malamlam na buwan sa langit ng baryo, hinawakan niya muli ang lumang voice recorder na iningatan niya simulat sa pool.
Marami na itong naranasang salita, mga lihim, kasinungalingan at sa huli, katotohanan. Ito na ang huling ulit, wika ni Senda habang inilagay ito sa isang kahon. Marami ng iba ang kailangang marinig at hindi na ito kailangang i-record dahil marunong na silang magsalita. At sa tahimik na gabi, isang bagong simula ang tahimik na isinilang sa isang baryong minsan ding naging saksi sa katahimikan na ngayon ay unti-unti nang pinapalitan ng lakas ng loob. Umuulan noon sa labas ng kulungan. Malamig ang simoy ng hangin at ang langit ay tila nagdadalamhati. Sa loob ng infirmary ng Correctional Institution for Women, unti-unting humihina ang tibok ng puso ni Madam Odessa. Walang sino man sa pamilya ang dumalaw. Wala na si Daria na nahatulang makulong ng 30 taon. Wala na rin ang impluensya, yaman o kapangyarihan. Tanging ang alaala ng mga kasalanan at isang papel na may ilang salitang isinulat sa nanginginig na kamay ang natira sa kanya. Pakidala ito kay Rosenda Jatico. Bulong niya sa nurse bago pumikit, kasabay ng huling hininga. 3 araw ang lumipas bago natanggap ni Senda ang liham. Nakalagay ito sa isang simpleng brown envelope, walang return address at ang sulat kamay ay pamilyar. Hindi niya inaasahan, ngunit hindi rin siya nagulat. Sa loob, isang sulat na may 16 na linya. Nagsimula ito sa, Rosenda, hindi ko alam kung may saysay pa ang salitang ito galing sa akin. Pero sa huli kong mga araw, gusto kong mailabas ang lihim na matagal kong itinago. Hindi ako ang tunay na lola ni Caleb. Mabilis ang tibok ng dibdib ni Senda habang binabasa ang bawat linya. Tila bumalik ang lahat. Ang mga gabi ng panggigipit, ang mga bulong sa veranda, ang mga sulyap na may halong takot. Ngunit higit sa lahat, ang mga tanong na kailanman ay hindi niya binigyang pansin. 14 na taon na ang nakalipas. Isang kasambahay ang nanganak sa loob ng aming lumang rest house. Walang pangalan ang ina. Isang Maricel lamang ang natatandaan ko. Wala siyang kakampi at iniwan siya ng kinakasama niya. Nang mamatay ang anak ni Daria sa sinapupunan nito dahil sa komplikasyon, ginawa ko ang palit. Hindi ko na muling nakita ang ina ng sanggol. Ang birth certificate ay nasa isang lumang kaha sa ilalim ng aking lumang aparador. Kung gugustuhin mong buksan ito, nasa iyo ang desisyon. Hindi ko ito sinasabi upang makuha ang iyong awa. Alam kong hindi ko na ito makakamtan. Ngunit kung darating ang araw na itanong ni Caleb kung sino talaga siya, ikaw lang ang makakasagot. Natapos ni Senda ang sulat sa gitna ng katahimikan. Walang luha, walang poot, tanging pag-unawa na lang ang nanatili. Hinawakan niya ang sulat sa kanyang dibdib, pinikit ang mga mata, at sa kauna-unahang pagkakataon, tahimik niyang pinatawad si Odessa. Hindi niya alam kung totoo ba ang lahat ng nakasaad, ngunit isang bagay ang malinaw. May pagkakataon siyang sirain ang katahimikan ng buhay ni Caleb o panatilihin ang mundo nitong buo. At sa puntong iyon, alam na niya ang kanyang sagot. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sina Yumir at Caleb sa bagong tahanan nila sa Tagaytay, inilagay ni Senda ang envelope sa ilalim ng lumang mga sulat sa kanyang drawer. Pita Senda, bungad ni Caleb, habang ngumunguya ng tinapay, bakit hindi po kayo nag-asawa? Ngumiti si Senda, kasi anak, minsan sa buhay ng tao, may mga mas mahahalagang responsibilidad kaysa sa sarili mong pangarap. Hindi po kayo nalungkot? Tanong ng bata. Hindi, sagot niya sabay abot ng tasa ng gatas. Kasi minsan, kahit hindi ikaw ang tunay na nanay, basta pinili mong magmahal, nagiging totoo rin ang pamilya. Napatingin si Yumir kay Senda. Tahimik siyang tumango, walang tanong, walang duda. Dahil kahit siya man, alam niyang sa mga mata ng anak niya, walang ibang ina kundi ang babaeng buong tapang na lumaban para sa kanila. Makalipas ang ilang buwan,
isang malaking kaganapan ang naganap sa lungsod. Ang pagbubukas ng isang pambansang training center para sa mga kasambahay, caregivers at domestic workers. Nasa harap ng gusali si Senda, nakasuot ng puting blusa at simpleng palda. Hawak ang gunting para sa ribbon cutting. Sa kanyang likuran ay sina Eumir, Alfonso, Caleb at daan-daang kababaihang dumalo para sa araw na iyon. Ang pangalan ng gusali, Tahanan ni Rosa, hindi tahanan ni Senda, hindi rin bantay tahanan. Bagkus, isang pangalan na kumakatawan sa libo-libong babaeng tulad niya. Babaeng tahimik sa umpisa, ngunit handang tumindig kapag kinakailangan. Tahanan ito ng bawat Rosang tinawag na walang kwenta, ng bawat Rosang binusalan ng bibig, ng bawat Rosang piniling magmahal kahit walang kapalit. Wika ni Senda sa kanyang maikling talumpati. Dito natin ituturo na ang paglilingkod ay hindi kahinaan, kundi lakas. Ang pagiging kasambahay ay hindi katumbas ng katahimikan, kundi ng karapatang marinig, igalang at protektahan. Pagkatapos ng talumpati, nagsimula ang musika, ang palakpakan, ang kasayahan. Ngunit si Senda, saglit na lumayo sa crowd at tumayo sa hardin ng training center. Tumitig siya sa langit. Tahimik, marahan, puno ng pagninilay. Sa kanyang palad ay ang pendant na iniwan ni Pilar noon, na ngayon ay suot niya sa tuwing may mahalagang araw. At sa kanyang puso, naroon ang bawat alaala ng takot, tapang at tagumpay. Hindi na siya katulong ng isang bahay. Siya na ngayon ang naging tagapagligtas ng tahanan, tagapagturo ng dangal, at tagapagdala ng tinig ng mga tinig na matagal nang pinatahimik. At sa sandaling iyon, habang unti-unting sumisikat ang araw sa bagong araw na iyon ng pag-asa, tahimik siyang bumigtas ng dasal. Para sa lahat ng Rosang tulad ko, tuloy ang laban. At tuloy nga, dahil si Senda ay hindi lamang isang pangalan. Siya ay kwento, siya ay tinig, siya ay tahanan. Kung naabot mo ang dulo ng kwentong ito, maraming salamat sa iyong pakikinig at pakikibahagi sa paglalakbay ni Rosenda. Isang simpleng katulong na naging simbolo ng tapang, dignidad at pagmamahal. Kung may natutunan ka sa istorya nito, ibahagi mo ito sa iba. At kung ikaw man ay tulad ni Senda, naninindigan sa katahimikan, naway malaman mong may halaga ang iyong tinig. I-comment mo sa ibaba ang salitang tinig bilang paggalang sa lahat ng nanindigan sa kabila ng pangamba, at huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong kapupulutan ng aral, inspirasyon at lakas ng loob. Hanggang sa susunod na kwento, dito lang sa Alon ng Istorya.